Kung gusto mong maintindihan kung paano talaga gumagana ang isang trading platform, this video is for you. So in this video, ipapakita ko sa inyo yung actual flow from platform overview hanggang real trade execution. Kaya stay tuned ka lang till the end of this video kasi step by step ko po yung ituturo sa inyo. Hi learners! Welcome back to our channel. Ako nga po pala si Rose. At kung bago ka pa lang dito sa ating channel, i-click mo na ang subscribe button pati na rin ang notification bell para updated ka kung may mga bago tayong upload na video na pwedeng makatulong sa'yo. And today nga, I'll walk you through how Stockity works and I will show you kung ano ba yung mga indicators na pwedeng magamit ng mga beginners and I'll show you then how actual trading works. And by the way, before we start sa process, take note lang na this video is for educational purposes only. Now, let's start dun sa basic understanding ng platform na gagamitin natin today. So, ang online trading platform na nagagamitin natin is itong si Stockity. And gagamitin nga natin yung platform na yan to analyze market movement using their available tools. And by the way pala, this platform then provides data and indicators na magagamit natin or makakatulong sa atin sa pag-observe ng price movement. Now, to start here, punta lang tayo sa kanilang official website, which is itong stockity.com. Now, the first thing we need to do is to register an account. And to do that, pwede natin i-link dito ang ating Google, Facebook, or any email account. And then after that, once we have an account, mararoute na tayo dito sa kanilang main trading platform. By the way, dito learners, meron silang dalawang klase ng account, which is yung demo and real account. So, yung demo account, gumagamit yan ng mga virtual funds. Ibig sabihin, yung demo account, magagamit nga po natin yan to explore yung mga features dito and to practice placing trades without financial exposure. So here, yung demo account, ginagamit natin yan to fully understand the platform bago tayo mag-proceed with the real account. Now, going back dito sa dashboard, ayan, makikita na natin dito itong market chart. So, dyan nga natin makikita yung trend ng asset na gusto nating i-trade. And dito naman sa may right side, ayan, dito tayo mag-execute ng trades natin. So, dito natin ilalagay yung trade amount as well as yung time frame. And then dito rin pala yung buy and sell button. Now naman, proceed naman tayo dito sa mga tools na nasa lower left. Ayan, let's start here with multi-window mode. So yan, by using that, pwede tayong makapag-trade ng magkaibang asset. Next naman, we have a drawing tool which is used to mark trends. So dito for beginners, start tayo with line or trend line. Now dito naman tayo sa trading tools which is the indicators. So yung indicators sa mga learners, ayan yung tumutulong sa atin to analyze yung price movement. So for beginners, I recommend to start with RSI and moving average. So Miss Rose, bakit naman yung dalawa yung napili mo? So yung RSI kasi learners, tinutulungan tayo niyang ma-identify yung mga oversold or overbought na conditions ng isang asset. So kapag ka nasa overbought level na siya, usually dyan na siya ini-interpret for possible market condition. Ganon din naman yung interpretation kapag ka oversold na siya. Now for moving average naman, ayan yung ginagamit natin to observe trend direction. So this is commonly used talaga by traders kasi yan nga yung ginagamit para makapag-observe tayo ng trend direction. So here ang ginagamit ko is yung simple moving average 20. So yan kasi yung commonly used setting talaga ng mga trader. And aside from this, ayan, meron din ditong price chart. So kung beginner ka, I recommend you to use candle chart. So now, ayan, dito naman tayo sa time frame. So ito naman learners, yung galaw ng candles from short to longer duration. So since alam na natin yung mga basic features and tools na pwede nating magamit dito, I will now show you how to trade here with Stockity. So dito nga magpi-place ako ng real trade and this time ang gagamitin po natin is yung mobile phone natin. And by the way pala dito learners, we can trade using different device. So pwede yan kahit sa laptop, desktop, or sa mga mobile phones natin. Now to start, ang first step na gagawin natin dito is yung pagpili ng asset. And here you can see different assets, ayan, like crypto, currencies, commodities, and equity.
So for this example, pipili tayo dito ng crypto and ito nga pong BTC. And now, the indicators naman na gagamitin natin is again itong RSI and yung moving average. So with RSI naman, wala na tayong babaguhin. So dito tayo sa moving average. Ayan, baguhin lang natin yung period from 50 to 20. And then after that, ayan, nandito na yan sa chart natin. So ang gagawin natin ngayon is i-observe na natin yung movement ng indicators na ginamit natin. So since dito, itong RSI is in the neutral zone, based on my current observation, yung market parang mag-move lang yan sideways. Kaya dito tayo mag-focus sa moving average. So here we are observing a possible pullback. So based on current movement, we will go here with sell. So as you can see, ayan, the trade is now active. And ayan, so the trade closed in profit. By the way, this is one of the possible outcome na pwede nating makuha based on market condition. Now, execute pa tayo ng isa. Again, based tayo dito kay RSI and moving average. So again, here with RSI, nasa neutral zone pa rin yan. So focus tayo with moving average. And here naman, yung price stable pa rin yan near the moving average. So here, based on current observation, ang decision natin dito is to buy. And again, ito, the trade is now active again. And once again, ayan, under this condition, yung trade natin is currently in profit. And by the way, learners, remember, yung market results can vary depending on condition. So kaya importante talaga, before entering a trade, kailangan muna natin i-observe yung price condition. Now, learners, let's talk about trading responsibility. So here, always remember, trading involves risk. Kaya hindi lahat ng trade will have the same result. Kasi kailangan dyan ng proper understanding, risk management, and discipline. Kaya kailangan muna talaga natin itong pag-aralan. Now, a quick note lang on account safety. So here, pwede nga pong mag-require sa atin si Stockity ng verification, especially for withdrawal. So ito naman usually KYC yan and part talaga yan ng standard security procedure. So overall naman, yung platform interface nila is straightforward to use. And again, if you want to learn more about trading platforms, mas maganda na mag-take time ka to understand how it really works. And ayun, learners, so I think that's it for our video today. Hope you like this video and please share this video para marami pa tayong matulungan online. And ayun, so goodbye for now. See you on our next video.